Ang umaga sa Baryo Amihan ay laging may dalang kapayapaan. Para kay Hiraya Aguilar, ang bawat pagsikat ng araw ay isang biyaya, isang panibagong pagkakataon upang ipagpatuloy ang simpleng buhay na itinaguyod niya para sa kanyang kaisa-isang yaman, ang kanyang anak na si Sinag. Ang halimuyak ng bagong lutong tinapay mula sa kanyang maliit na kusina ay humahalo sa sariwang amoy ng dagat, isang pamilyar na samyo ng tahanan at kaligtasan. Nay, mas masarap po talaga ang pandesal nyo kaysa sa kahit anong tinapay sa buong mundo. Masayang wika ng 7 taong gulang na si Sinag habang pinupunasan ang mga mumo sa gilid ng kanyang labi. Ang mga mata ng bata ay nagniningning, singliwanag ng kanyang pangalan. Napangiti si Hiraya. Isang ngiti na, bagamat may bahid ng nakaraang pait, ay laging nagiging totoo at buo sa tuwing nakikita niya ang kanyang anak. Hinaplos niya ang buhok nito. Siyempre naman anak, dahil may secret ingredient ang pandesal ni nanay. Ano po yon, bawo? Nay? Usisa ng bata, nanlalaki ang mga mata sa pag-aabang. Pagmamahal, bulong ni Hiraya at hinalikan ng noo ni Sinag. Sa mga sandaling tulad nito, nararamdaman niyang sapat na ang lahat. Sapat na silang dalawa lang. Ngunit ang isip ng isang bata ay palaging mapagtanong. Nanay, muling nagsalita si Sinag. Mas seryoso na ang boses ngayon. Si tatay po ba? Kasing tapang din ng mga bayani sa libro na binabasa natin. Natigilan si Hiraya. Ang tanong na yon, ang tanong na palagi niyang iniiwasan. Humigpit ang hawak niya sa tasa ng kape. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran sa kabila ng mainit na umaga. Pilit siyang ngumiti. Oo, anak, ang tatay mo. Siya ang pinakamatapang sa kanilang lahat. Isang kasinungalingang paulit-ulit niyang sinasabi sa loob ng 7 taon. Isang kasinungalingang binuo niya upang protektahan ang musmos na puso ng kanyang anak mula sa katotohanang kahit siya ay hirap tanggapin. Nang makalabas si Sinag para maglaro sa kanilang bakuran, naiwan si Hiraya sa katahimikan ng kusina. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang pamilyar na lungkot. Dinala siya ng kanyang mga paa sa kanyang silid patungo sa isang maliit at lumang baul na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Maingat niya itong binuksan. Sa ilalim ng mga damit ng sanggol na itinago niya at ilang mga lumang sulat, may isang litratong kupas, isang lalaking nakangiti. Ang mga mata ay nangungusap, mga matang minsan ay naging buong mundo niya. Mga matang sinubukan niyang kalimutan sa loob ng halos 8 taon. Ang mga mata ni Alon. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang hiningang puno ng paano kung at sana. Mabilis niyang isinara ang baul, pilit na iwinawak si ang multo ng kahapon. Hindi ito ang oras para maging marupok. May mga cake pa siyang kailangang i-deliver. Ang hapon ay dumating na may dalang init at abalang gawain. Magkahawak kamay na naglalakad sina Hiraya at Sinag sa gilid ng kalsada. Bit-bit ang isang kahon ng cake na order ng isa sa kanyang mga suki. Ang tawanan ni Sinag ay musika sa pandinig ni Hiraya. Ito ang kanyang buhay, ang kanyang mundo. Ngunit sa isang iglap, ang musikang iyon ay napalitan ng isang nakabibinging tunog. Isang motorsiklo na tila wala sa kontrol ang humarurot mula sa isang kanto. Masyadong mabilis, masyadong malapit. Sinag! Ang sigaw ni Hiraya ay tila kinain ng hangin. Tinulak niya ang anak palayo sa kanya, ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na kalabog, isang sigaw na pumunit sa katahimikan ng hapon. Ang maliit na katawan ni Sinag ay tumilapon, at ang kahon ng cake ay bumagsak sa semento. Ang matamis nitong laman ay nagkalat na parang basag na pangarap. Para kay Hiraya, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang ingay ng paligid ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak, nakahandusay sa kalsada, hindi gumagalaw.
Ang puting damit nito ay unti-unting binabahiran ng pula. Isang pula na dumurog sa puso ni Hiraya. Anak ko! Ang anak ko! Paulit-ulit niyang sigaw habang yakap-yakap ang walang malay na bata. Ang maliit na klinika sa kanilang bayan ay kulang sa kagamitan. Bawat tiktak ng orasan sa dingding ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Pabalik-balik siya sa labas ng emergency room. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa pananalangin. Ang kanyang damit ay may bahid pa rin ng dugo ng kanyang anak. Lumabas ang isang doktor, isang matandang lalaki na may pag-aalala sa mukha. Ginang Aguilar, mahinahon nitong sabi, ginawa na po namin ang lahat ng aming makakaya dito, pero malubha po ang lagay ng ulo ng bata. Kailangan niyo siyang dalhin sa Pag-asa Medical Center sa syudad. Agad-agad. Ang mga salitang yon ay nagpabagsak sa natitirang pag-asa ni Hiraya. Ang syudad, ang lugar na matagal na niyang tinalikuran, ngunit wala siyang pagpipilian. Para kay Sinag, gagawin niya ang lahat. Ang biyahe patungong Pag-asa Medical Center ay isang malabong alaala ng mga ilaw ng ambulansya at walang katapusang pag-iyak. Hawak niya ang maliit na kamay ni Sinag. Isang kamay na ngayon ay malamig na. Laban, anak. Huwag mong iwan si nanay. Pakiusap. Laban ka. Paulit-ulit niyang bulong. Pagdating sa malaki at abalang ospital, mabilis na isinugod si Sinag sa emergency room. Naiwan si Hiraya sa labas, mag-isa sa malamig na pasilyo, nanginginig. Ang bawat segundong lumilipas ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa dagat ng takot at kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, bumukas ang pinto ng emergency room. Isang doktor na nakaputing coat ang lumabas. Ang kanyang mukha ay seryoso habang binabasa ang isang chart. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. At sa sandaling iyon, ang natitirang lakas ni Hiraya ay tuluyang nawala. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mga matang yon, ang pamilyar na panga, ang lalaking nasa kupas na litrato, ang multo ng kanyang kahapon, ang dahilan ng bawat pait na kinimkim niya sa loob ng 8 taon. Nakatayo sa harapan niya, hawak sa mga kamay nito ang buhay ng kanyang anak, si Dr. Alon Sarmiento. Ang emergency room ay isang pamilyar na mundo para kay Dr. Alon Sarmiento. Ang amoy ng antiseptic, ang mahinang tunog ng mga monitor, ang mabilis na yabag ng mga nurse. Ito ang kanyang santuwaryo, ang lugar kung saan kontrolado niya ang lahat, kung saan ang bawat desisyon ay batay sa lohika at siyensya. Dito, siya ang may hawak ng kapangyarihan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit nang isugod ang isang batang biktima ng hit and run, isang pakiramdam ng pagkaapurang higit pa sa karaniwan ang kanyang naramdaman. Prepare for immediate CT scan. Check for internal bleeding. Page the neurosurgeon now. Diutos niya sa kanyang team. Ang kanyang boses ay kalmado at may awtoridad. Habang sinusuri niya ang bata, isang 7 taong gulang na lalaki na may malubhang pinsala sa ulo, ang kanyang profesional na atensyon ay naagaw ng babaeng kasama nito. Isang babaeng basang-basa ang mga pisngi sa luha. Ang mga mata ay namumugto sa pag-aalala. Ang kanyang damit ay may mga mantsa ng dugo. Ang kanyang itsura ay puno ng desperasyon. At nang magtama ang kanilang mga mata, ang kontroladong mundo ni Alon ay gumuho sa isang iglap. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong pagkatao niya. Ang ingay ng emergency room ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Hiraya. Ang pangalan ay isang bulong sa kanyang isipan, isang alaalang matagal na niyang ibinaon. Ang babaeng minahal niya ng higit sa kanyang buhay, 8 taon na ang nakalipas. Ang babaeng nawala na lang na parang bula. At ngayon, narito siya. Sa harapan niya, wasak at umiiyak. Hiraya?
Halos hindi marinig na usal niya sa sariling pangalan. Pero ang mga mata ni Hiraya ay hindi nagpakita ng anumang pagkilala o ng anumang bakas ng init na minsan nilang pinagsaluhan. Ang mga mata ni Hiraya ay puno ng isang damdaming hindi pa niya nakikita mula rito kailanman. Purong, nagyeyelong galit. Mabilis na ibinalik ni Alon ang kanyang atensyon sa batang pasyente. Sinag Aguilar, 7 years old. Basa ng isang nurse mula sa chart. Sinag, ang pangalan ay tumama sa kanya na parang kidlat. Naalala niya ang isang gabi sa dalampasigan, sa ilalim ng mga bituin, kung saan pinag-uusapan nila ni Hiraya ang kanilang mga pangarap. Kung magkakaanak tayo, sabi noon ni Hiraya, gusto ko siyang pangalan ng Sinag para siya ang magiging liwanag natin kahit sa pinakamadilim na sandali. Tinitigan niyang muli ang muka ng bata. Ang hugis ng mga kilay, ang kurba ng ilong, kahit ang paraan ng pagkakakunot ng maliit nitong noo sa gitna ng kawalan ng malay, nakikita niya ang kanyang sarili. Nakikita niya ang sarili niyang dugo. Doc! Tawag ng isang residente na pumutol sa kanyang pagkatulala. Anong susunod na hakbang? Kinailangan niyang pilitin ang sarili na kumilos. Ang kanyang profesionalismo, ang tanging kalasag niya sa sandaling iyon. He needs an emergency craniotomy. May malaking pamumuo ng dugo sa kanyang utak. Every second counts. Matapos ibigay ang mga huling tagubilin at i-endorso ang pasyente sa neurosurgery team, lumabas siya ng emergency room na parang pagod na pagod, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa kanya. Ang malamig na pasilyo ng ospital ay biglang naging entablado ng kanyang nakaraan. Isang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan, ang huli nilang pag-aaway sa unibersidad. Hindi mo naiintindihan, Hiraya. May mga pangarap ang pamilya ko para sa akin. Kailangan kong maging doktor. Sigaw niya noon, puno ng pressure mula sa kanyang mga magulang. Ang sagot ni Hiraya ay mahina, ngunit tumagos sa kanyang puso. Paano naman ang pangarap? Hindi niya nasagot ang tanong na yon. At kinabukasan, wala na. Si Hiraya, iniwan siya nang walang paalam. Ang sakit ng pag-iwan na yon ay naging lason na dinala niya sa loob ng maraming taon. Nagising siya sa kasalukuyan nang makita niya si Hiraya nakasandal sa pader. Ang mga braso ay nakayakap sa sarili na tila pinipigilan itong magkawatak-watak. Ang galit sa mga mata nito kanina ay napalitan ng purong takot para sa anak. Nilapitan niya ito, ang puso niya'y kumakabog sa isang halo ng pagsisisi at isang desperadong pangangailangan para sa mga sagot. Hiraya! Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay garalgal. Ako. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, humarap si Hiraya sa kanya at ang apoy ay muling nag-alab sa mga mata nito. Huwag mong banggitin ang pangalan ko, mariin nitong sabi. Bawat salita ay may diin. Huwag kang umarte na parang may karapatan ka. Kailangan nating mag-usap, pakiusap ni Alon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Hiraya. Mag-usap? 8 taon, Alon. 8 taon kang nanahimik. Ngayon mo gustong mag-usap? Lumapit ito. At sa unang pagkakataon, nakita ni Alon ang lalim ng sakit sa mga mata nito. Makinig ka, Dr. Sarmiento. Ang tanging pakay mo dito ay ang iligtas ang pasyente mo. Gawin mo ang trabaho mo. Pero huwag na huwag kang magkakamaling isipin na meron kang kahit anong bahagi sa buhay niya. Anak ko ba siya? Diretsong tanong ni Alon, hindi na makatiis. Ang tanong na yon ay tila isang sampal kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay namutla bago muling pinamulahan sa galit. Wala kang karapatan sa kanya. Gigil niyang sagot. Ang kanyang boses ay isang nagbabantang bulong. Nawala sa iyo ang karapatang niya noong araw na tinalikuran mo kami. Doktor ka lang niya. Hanggang doon na lang yon. Tumalikod si Hiraya na nag-iwan kay Alon na nakatayo roon, tulala
at hindi makagalaw. Ang bawat salita nito ay isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang kaluluwa. Upang makumpirma ang lahat, kahit alam na niya sa kanyang puso ang sagot, lumakad si Alon patungo sa nurse's station na parang isang robot. Kinuha niya ang chart ng pasyente. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang detalye. Patient's name, Sinag Aguilar. Date of birth, October 15, 2018. Nagbilang ang kanyang isip. 7 taon na ang nakalipas. 9 na buwan matapos mawala si Hiraya. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang matematika ay perpekto. Ang sakit ay hindi mailarawan. May anak siya. Isang anak na lumaki nang hindi man lang niya alam ang pag-iral nito. Isang anak na sa loob ng 7 taon ay hindi niya nayakap, hindi nahagkan, hindi natanong kung kumusta na. Ang bigat ng katotohanan yon ay halos magpaluhod sa kanya. Napahawak siya sa counter para suportahan ang sarili. Ang dating kontroladong mundo ni Dr. Alon Sarmiento ay gumuho at ang naiwan ay mga piraso ng pagsisisi. Habang nakatitig siya sa kawalan, naramdaman niya ang isang malambot na kamay sa kanyang balikat. Isang pamilyar na boses, matamis at puno ng pag-aalala, ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Alon, ayos ka lang? Kanina ka pa nakatayo dyan, sabi nito. Lumingon siya at nakita ang maamong mukha ni Mahalina Rosales, ang head nurse ng kanilang departamento at ang babaeng naging kasintahan niya sa loob ng nakalipas na 2 taon. Nakita nito ang pagkabigla sa kanyang mga mata, ang pagkalito. Sinundan nito ang kanyang tingin patungo sa malayong figura ni Hiraya na nakaupo na ngayon sa mga silya sa waiting area. Sino siya, Alon? Tanong ni Mahalina. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad. Bakit ka natutulala? Ang bawat sulok ng Pag-asa Medical Center ay tila isang hawlang bakal para kay Hiraya. Ang puti ng mga pader ay nakakasilaw. Ang amoy ng gamot ay tumitimos sa kanyang ilong at ang bawat tunog, mula sa pag-usad ng mga gulong ng stretcher hanggang sa mahinang tawag mula sa intercom, ay nagpapatalim sa kanyang pagkabalisa. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa isang mundong hindi kanya, isang mundong kontrolado ng lalaking pilit niyang tinakasan. Nakatayo siya sa labas ng operating room, ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang dibdib na tila sinusubukang pigilan ng sarili sa pagkakawatak-watak. Sa loob ng silid na yon, ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay sa katatagan ng mga kamay ni Alon. Isang masaklap na kabalintunaan. Ang mga kamay na minsan ay hinawakan niya nang may pagmamahal ay siya ngayong humahawak sa bisturi, natatago sa bungo ng kanyang anak. Lumipas ang ilang oras na tila isang buong buhay. Sa wakas, bumukas ang pinto at lumabas si Alon. Tinatanggal ang kanyang surgical mask. Ang mukha niya ay pagod. May mga butil ng pawis sa kanyang noo. Ngunit ang kanyang tindig ay profesional. Nilapitan niya si Hiraya at pilit na umiwas ng tingin ng babae. Itinuon ang mga mata sa sahig na tila iyon ang pinaka-interesanting bagay sa mundo. Stable na siya, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit matatag. Naging komplikado ang operasyon dahil sa lokasyon ng pamumuo ng dugo, pero natanggal namin lahat. Nasa recovery room na siya ngayon. Ang susunod na 48 oras ay kritikal. Tumango lang si Hiraya, hindi magawang magsalita. Isang bahagi niya ay gustong magpasalamat, ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasugatan at puno ng galit, ay hindi maatim na bigyan siya ng kahit anong kasiyahan. Ang pasasalamat ay tila isang pag-amin ng pagkatalo. Hiraya, tungkol sa bayarin sa ospital, muling nagsalita si Alon. Huwag mo nang alalahanin. Ako na ang bahala sa Hindi! Mabilis na putol ni Hiraya. Sa wakas ay nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Kaya kong buhayin ang anak ko. Kaya kong bayaran ang lahat.
Hindi ko kailangan ng kahit ano mula sa'yo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matigas na parang bato. Bawat salita ay isang pader na muli niyang itinatayo sa pagitan nilang dalawa. Isang buntong hininga ang kumawala kay Alon, isang buntong hininga ng pagkabigo. Sige, pero kung kailangan mo ng kahit ano, nandito lang ako. Tumalikod na ito at naglakad palayo. Naiwan si Hiraya sa kanyang pag-iisa at sa bigat ng kanyang orgulyo. Maya-maya, isang nurse na may malambing na ngiti ang lumapit sa kanya. May dalang-dalawang tasa ng mainit na kape. Miss Aguilar, ako po si Mahalina, ang head nurse dito. Nakita ko po kayong nag-iisa. Heto po kape, para mainitan ang sikmura ninyo. Ang nangiti ni Mahalina ay perpekto, masyadong perpekto. Ngunit sa pagod at pag-aalala ni Hiraya, tinanggap niya ang tasa. Salamat, mahina niyang sagot. Walang anuman po, sabi ni Mahalina, umupo sa tabi niya. Narinig ko po ang nangyari. Nakakadurog po talaga ng puso. Huwag po kayong mag-alala. Nasa mabuting mga kamay ang anak ninyo. Si Dr. Sarmiento ang pinakamagaling naming surgeon. Ang paraan ng pagbigkas ni Mahalina sa pangalan ni Alon ay may halong pagmamalaki. Tumangulang ulit si Hiraya. Mag-isa lang po ba kayo? Tanong ulit ni Mahalina. Ang kanyang boses ay puno ng tila totoong pakikiramay. Wala po ba kayong kasamang asawa o kamag-anak? Ang tanong ay tila simple, ngunit para kay Hiraya, ito'y isang sundang. Ako lang, matipid niyang sagot. Sapat na ako. Naku, hanga po ako sa katatagan ninyo, sabi pa ni Mahalina. Alam niyo po, si Alon, si Dr. Sarmiento po, ganyan din siya. Palaging inuuna ang kapakanan ng iba. Swerte po ng mga pasyente niya sa kanya. Ang mga mata ni Mahalina ay kumikinang, ngunit may kung anong kislap doon na nagbigay ng kaba kay Hiraya. Isang kislap na tila nagsusuri, nagtatarok sa kanyang kaluluwa. Habang umiinom ng kape, narinig ni Hiraya ang bulungan ng dalawang nurse na dumaan sa kanilang likuran. So grabe, bagay na bagay talaga sila ni Doc Alon at Ma'am Ina. No? Perfect couple. Sana sila na talaga ang magkatuluyan. Napatingin si Hiraya kay Mahalina nang ngumiti lang sa kanya na parang walang narinig. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Hiraya ang lahat. Ito ang babaeng nasa buhay ni Alon ngayon. Ang babaeng pumalit sa pwesto niya. Isang kirot ng kung anong damdamin, selos ba o pait. Ang biglang sumundot sa kanyang puso. Isang damdaming ikinagalit niya sa sarili. Nang sa wakas ay mailipat na si Sinag sa isang pribadong silid, hindi na umalis si Hiraya sa tabi nito. Pinagmasdan niya ang bawat paghinga ng kanyang anak, ang bawat pagtibok ng puso nito sa monitor. Hinaplos niya ang kamay nito, ang pisngi, na tila sa ganoong paraan ay maibibigay niya ang sarili niyang lakas. Kinagabihan, pumasok si Alon sa silid para sa kanyang huling rounds. Tahimik niyang sinuri ang mga vital signs ni Sinag. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ni Hiraya ay mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi. Magpahinga ka muna, Hiraya, sabi ni Alon, hindi nakatingin sa kanya. Ako na muna ang magbabantay sa kanya. Hindi ko iiwan ang anak ko. Matigas na sagot ni Hiraya. Hindi mo siya iniiwan, giit ni Alon. Kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Hindi ka pa natutulog, hindi ka pa kumakain. May pag-aalala sa boses ni Alon, isang pag-aalalang pilit na iwinawak si ni Hiraya. Ayaw niyang aminin, pero pagod na siya. Ang kanyang katawan at isip ay malapit nang bumigay. Sa huli, sa ilalim ng mapilit na tingin ni Alon, pumayag siyang umidlip sa maliit na sofo sa sulok ng silid. Ngunit kahit sa pagtulog, ang kanyang isip ay hindi mapakali. Nanaginip siya. Mga panaginip ng nakaraan, ng mga pangakong napako, ng isang pag-ibig na naging abo. Nagising siya sa isang mahinang ungol. Napabalikwas siya ng bangon.
Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Nakita niya ang paggalaw ng mga daliri ni Sinag. Dahan-dahan, unti-unti, iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Sinag, anak, bulong ni Hiraya, ang luha ng kagalakan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa kama, kasabay ni Alon na agad ding lumapit. Ang mga mata ni Sinag ay malabo pa, naghahanap, nalilito. Tumingin ito kay Hiraya, ngunit ang tingin nito ay lumagpas, napako sa lalaking nakaputing coat na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng bata. Sa isang boses na mahina at garagal, nagsalita si Sinag, nakatingin diretso kay Alon. Kayo po ba? Kayo po ba ang anghel na magliligtas sa akin? Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Hiraya na parang isang piraso ng yelo. Ang kagalakang naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang sakit na mas matindi pa kaysa sa lahat ng tiniis niya. Ang kanyang anak, ang kanyang sinag, ang kanyang liwanag ay nakatingin sa lalaking sumira sa kanilang buhay at tinawag itong isang anghel. Ang mga salita ni Sinag ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Alon kahit pagkatapos niyang umalis sa silid ng bata. Kayo po ba ang anghel na magliligtas sa akin? Ang tanong na yon ay dumurog sa kanyang puso. Pinupunit ang bawat pader ng pagsisisi na kanyang itinayo. Sa loob ng 8 taon, itinuon niya ang kanyang sarili sa kanyang karera. Hinahanap ang kapatawaran sa pamamagitan ng pagliligtas ng buhay ng iba. Ang kanyang trabaho ay ang kanyang pagtubos. Ngunit ngayon, narito siya, nakatayo sa paanan ng kama ng kanyang sariling anak, na tinatawag siyang anghel. Isang pamagat na pakiramdam niya ay hindi niya karapat-dapat. Hindi siya isang anghel. Siya ang dahilan kung bakit nasugatan ng anghel na yon. Siya ang dahilan kung bakit nagdusa si Hiraya sa loob ng maraming taon. Kinailangan niyang lumayo. Lumabas siya ng ospital, huminga ng malalim ng malamig na hangin. Ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan, hindi nagbabago sa kabila ng kanyang kaguluhan. Para sa kanila, isa lang siyang tuldok sa malawak na universo. Para kay Sinag at Hiraya, siya ang sentro ng kanilang mundo. Kinabukasan, maaga siyang bumalik sa ospital. Dumaan siya sa nursing station, binati ang mga staff at nagtungo diretso sa silid ni Sinag. Gusto niyang makita kung ayos lang ang bata at gusto niyang subukang magkausap. Nadatnan niya si Sinag na naglalaro ng laruang eroplano sa kanyang kama. Mukhang masigla ito kaysa kahapon, ngunit ang mga mata nito ay may bahid pa rin ng kalungkutan. Si Hiraya ay wala sa silid. Magandang umaga, bati ni Alon. Sinisikap na maging masigla. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Napatingin si Sinag sa kanya. May pagtataka sa mga mata nito, ngunit walang pagkatakot. Okay na po ako. Mahinang sagot nito. Lumapit si Alon at umupo sa gilid ng kama. Alam mo, gusto ko rin ang mga eroplano noong bata ako. Mahilig akong managinip na lumilipad sa himpapawid. Ngumiti si Sinag, isang mahinang nangiti lang. Talaga po? Oo. Siguro kaya ako naging doktor. Para kaya kong iligtas ang mga taong nahihirapan, sabi ni Alon. Sinisikap na maging totoo. Gusto ko rin pong maging doktor paglaki ko, sabi ni Sinag, para mailigtas ko rin ang mga tao. Isang kirot ng pag-asa ang biglang sumundot sa puso ni Alon. Marahil ay may pagkakataon pa siya. Alam mo, Sinag, gusto kong maglaro tayo mamaya, kung okay na sa'yo. Sabi niya, may dala akong chess set. Mahilig ka ba sa chess? Tumango si Sinag. Tinuruan po ako ni nanay. Magaling po siya. Kung gayon, kailangan kong mag-practice ng mabuti. Biro ni Elon. Baka matalo mo ako agad. Sa mga sumunod na araw, naging regular ang pagbisita ni Alon kay Sinag. Binabasa niya sa kanya, nakikipaglaro, at nakikinig sa kanyang mga kwento.
Natutunan niyang mahalin ang katatawanan ng bata, ang kanyang pagiging matalino, at ang kanyang kahanga-hangang lakas ng loob. Sa mga araw na yon, si Hiraya ay nanonood lang mula sa gilid. Hindi siya nakikialam, ngunit hindi rin lumalayo. Nakikita niya kung paano nagiging masigla si Sinag sa presensya ni Alon. Nakikita niya ang saya sa kanyang mga mata. At nakikita niya rin ang pagod at determinasyon sa mukha ni Alon. Isang araw, habang nagbabasa si Alon kay Sinag, dumating si Mahalina. Tumayo siya sa may pintuan, nakatingin sa kanila nang may hindi maipaliwanag na ekspresyon. "Alon, kailangan ka sa OR," sabi ni Mahalina. Ang kanyang boses ay malamig. "May emergency appendectomy." "Sige, pupunta na ako," sagot ni Alon, tumayo. "Magkita na lang ulit tayo mamaya, Sinag." "Opo," sagot ni Sinag. Habang naglalakad papalayo si Alon, nilapitan ni Mahalina si Hiraya. "Ang bait talaga ni Alon, no?" sabi niya, ngunit may bahid ang pag-aalala sa kanyang boses. Palagi niyang inuuna ang mga pasyente niya. Kahit gaano pa siya kaabala, palagi siyang may oras para sa kanila. Hindi sumagot si Hiraya. "Nako, dapat marami ka nang alam tungkol kay Alon." Patuloy ni Mahalina, nagtangkang makipag-usap. "Magkakilala na pala kayo noon pa?" Muling tumanggi si Hiraya na makipag-usap. Ang pakikipag-usap kay Mahalina ay parang paglalakad sa manipis na yelo. Alam niyang may itinatago ang babae. May isang bagay sa kanyang mga mata, sa kanyang mga ngiti, na nagbibigay sa kanya ng kaba. "Ang tagal na naming magkasama ni Alon," patuloy ni Mahalina, na tila hindi napapansin ang kawalan ng pakikipag-usap ni Hiraya. "Halos 6 na taon na. Alam ko ang lahat tungkol sa kanya. Ang mga paborito niyang pagkain, ang mga pangarap niya, ang mga kinatatakutan niya." Itinapon ni Mahalina ang kanyang ulo at may kapaitan sa kanyang tono. "Okay," tanging sagot ni Hiraya, sinisikap tapusin ang pag-uusap. "Okay?" sagot ni Mahalina. "Yun lang ang masasabi mo? Hindi ka ba nagtataka kung bakit kanya pinapansin? Hindi ka ba nagtataka kung bakit siya gumugugol ng oras sa inyong dalawa ni Sinag?" "Alam ko kung bakit," matigas na sagot ni Hiraya. "Dahil doktor siya. At pasyente niya ang anak ko." Ngumiti si Mahalina, ngunit ang nangiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Sigurado ka ba?" tanong ni Mahalina, at tumalikod, iniwan si Hiraya na nag-iisip sa kanyang mga salita. Kinagabihan, habang pinagmamasdan ni Alon ang pagtulog ni Sinag, napansin niyang may dalang photo album si Hiraya. Umupo siya sa tabi niya at binuklat ang mga pahina. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay mahina. "Ipinapakita ko kay Sinag ang mga litrato ng tatay niya," sagot ni Hiraya. Hindi tumitingin sa kanya. Isang kirot ang tumama sa puso ni Alon. Hindi ba sinabi mo sa kanya na patay na ang tatay niya?" "Sinabi ko," sagot ni Hiraya. "Sinabi ko na isa siyang sundalo, isang bayani. Sinabi ko ang lahat ng alam kong sasaya sa kanya. Pero hindi yun ang totoo," sabi ni Alon. "Alam ko," sagot ni Hiraya. "At alam mo rin. Ngunit ito ang kwento na kailangan niyang paniwalaan para hindi siya magduda sa pagmamahal ko sa kanya, para hindi niya isiping hindi siya karapat-dapat." Napatingin si Alon kay Hiraya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalim ng sakripisyong ginawa nito para sa kanilang anak. At nakita niya rin ang lalim ng kanyang sakit. "Hiraya," sabi niya. Sinisikap na hawakan ang kamay nito. Hindi ko alam na, bago pa niya maituloy ang sasabihin, iniwas ni Hiraya ang kanyang kamay. "Huwag kang magsalita, Alon," sabi niya. "Hindi mo kailangang magpaliwanag. Wala ka namang kasalanan." "Pero, wag na," sagot ni Hiraya tumayo. "Magpahinga ka na. Ako na ang magbabantay sa kanya." Sa kanyang pagtalikod, may nakita si Alon, isang pagluha. At sa sandaling iyon, alam niyang kailangan niyang gawin ang lahat upang sirain ang pader ng pagkasira
na itinayo ni Hiraya sa paligid ng kanyang puso. Dahil sa ilalim ng pader na yon ay may naghihintay sa kanya, isang pag-ibig na maaring magbigay sa kanila ng lahat ng kailangan nila. Ang mga araw sa ospital ay naging isang kakaibang rutina. Sa umaga, si Hiraya ang ina. Sa hapon, nagiging manonood siya habang si Alon ay nagiging doktor, kaibigan, at unti-unti, isang figura ng ama para kay Sinag. Bawat halakhak ni Sinag kasama si Alon ay isang maliit na patak ng lason at lunas sa puso ni Hiraya. Masaya siyang nakikitang sumasaya ang kanyang anak, ngunit masakit isipin na ang kaligayahang iyon ay nagmumula sa taong naging dahilan ng kanilang pagdurusa. Isang gabi, habang mahimbing na ang tulog ng bata, muling tinanong ni Sinag ang tungkol sa kanyang ama. "Nanay, yung tatay ko po, siguro po kasing galing niya mag-chest si Dr. Alon, no?" Ngumiti si Hiraya, isang matamis, ngunit malungkot na nangiti. Hinaplos niya ang buhok ng anak. "Mas magaling pa, anak. Ang tatay mo, kaya niyang talunin ang kahit sinong kalaban para lang protektahan na tayo." Nagsimula siyang magkwento, isang pamilyar na alamat na siya mismo ang umimbento. Isang kwento tungkol sa isang matapang na sundalo na naglalakbay sa malalayong lupain, nakikipaglaban sa mga halimaw at nangangarap na isang araw ay makakauwi sa kanyang reyna at prinsipe. Habang nagsasalaysay, nararamdaman niya ang titig ni Alon mula sa may pintuan. Hindi niya ito pinansin. Ang kwentong ito ay para kay Sinag. Ito ang kanilang mundo. Isang mundong walang lugar para kay Alon. Nang makatulog si Sinag, lumabas si Hiraya sa silid para kumuha ng hangin. Sumunod si Alon. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang tahimik na pasilyo, malayo sa pagmamadali ng mga nurse at doktor. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. "Hiraya, kailangan nating itigil to." Basag ni Alon sa katahimikan. "Ang alin?" Malamig na tanong ni Hiraya, hindi lumilingon. "Ang pagsisinungaling kay Sinag, ang pagpapanggap na wala ako, ang pagpapanggap na hindi natin kailangang harapin ang nakaraan." Dito na sumabog ang lahat ng emosyong pilit na kinikimkim ni Hiraya. Humarap siya kay Alon. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit na naipon sa loob ng 8 taon. "Nakaraan? Anong alam mo sa nakaraan, Alon?" Nanggigigil niyang sabi. "Ang alam mo lang ay ang pagtalikod. Ang alam mo lang ay ang pag-iwan sa ere sa mga taong naniwala sa'yo." "Hindi ko kayo tinalikuran," giit ni Alon. "Ikaw ang umalis. Ikaw ang nawala ng walang paalam." Isang tawang mapait at puno ng sakit ang kumawala kay Hiraya. Ang kanyang mga kamao ay humigpit. "Sinungaling!" sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, puno ng sakit at pagtataksil. "Huwag kang umarte na parang inosente ka. Huwag kang umarte na parang wala kang kasalanan." "Ano bang pinagsasabi mo?" Naguguluhang tanong ni Alon. "Hiraya, hinanap kita, pero wala akong mahanap na bakas mo." "Hinanap?" Muling tumawa si Hiraya, at sa pagkakataong ito, may mga luha nang namumuo sa kanyang mga mata. "Kung hinanap mo ako, sana nabasa mo. Sana sinagot mo ang sulat ko." Napakunot ang noo ni Alon, isang blangkong ekspresyon ang gumuhit sa kanyang mukha na hindi pa niya nakikita kailanman. "Anong sulat?" Ang pagkalito sa mukha ni Alon ay tila totoo, ngunit para kay Hiraya, ito ay isa lamang mahusay na pag-arte. "Ang sulat!" sigaw niya. Ang luha ay tuluyan ng bumuhos. "Ang sulat kung saan sinabi ko ang lahat. Ang sulat kung saan sinabi kong magiging tatay ka na. Pero ano ang ginawa mo? Wala. Nanahimik ka. Itinapon mo ang sulat na yon na parang basura, tulad ng pagtapon mo sa amin." Napatanga si Alon. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Umiling-iling siya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla.
Hindi, hindi, Hiraya. Wala akong natanggap. Maniwala ka sa akin. Lumapit siya. Sinubukang hawakan ang mga braso ni Hiraya, ngunit umatras ang babae. Sumusumpa ako, Hiraya, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay basag. Sumusumpa ako sa buhay ng anak natin. Wala akong natanggap na kahit anong sulat mula sa'yo. Kung nalaman ko lang, hinding-hindi ko kayo pababayaan. Ang sinseridad sa kanyang mga mata, ang desperasyon sa kanyang boses. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 8 taon, ang pader ng galit ni Hiraya ay nagkaroon ng lamat. Ang alon na nasa harapan niya ay hindi ang halimaw na binuo niya sa kanyang isipan. Ang alon na ito ay mukhang nasasaktan din, naguguluhan. Biglang bumalik ang isip ni Hiraya sa araw na yon. Ang araw na isinulat niya ang sulat. Nakahiga lang siya sa kanyang kama, sa dormitoryo, namamaga ang mga mata sa kaiiyak. Hindi niya kayang tumayo, hindi niya kayang harapin ang mundo. Isinilid niya ang sulat sa isang asul na sobre, ang kanyang huling piraso ng pag-asa. Paano niya ito naipadala? Hindi siya umalis ng kwarto. May pinakiusapan siya. Isang muka ang biglang lumitaw sa kanyang alaala. Isang batang babae na tahimik at palaging nakangiti. Ang kanyang dormmate. Si Mahalina. Ina, pwede bang pakihulog nito sa post office para sa akin? Pakiusap niya noon. Ang kanyang boses ay paos. Importante lang talaga. Kinuha ni Mahalina ang sulat na may ngiti. Oo naman, Hira. Walang problema. Ako nang bahala. Ang alaalang yon ay bumalik na parang isang malamig na hampas ng hangin. Nanigas si Hiraya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Hindi maaari. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin mula sa sahig. Sa dulo ng mahabang pasilyo, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita niya ito. Nakita niya si Mahalina, nakatayo roon. Hindi ito gumagalaw. Nakatingin ito sa kanila ni Alon. Ang ngiti ay wala sa mga labi nito. Ang mga mata nito ay matalim, puno ng isang emosyong hindi maintindihan ni Hiraya. Isang tingin na tila tumatagos, isang tingin na tila alam ang lahat. Isang pangingilabot ang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Isang takot na mas malalim at mas madilim kaysa sa galit na matagal niyang iningatan. Wala akong natanggap na kahit anong sulat. Ang mga salitang binitawan ni Alon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang sirang plaka ng pagtataka at isang dahan-dahang namumuong kilabot. Pagkatapos ng kanilang maapoy na pagtatalo, bumalik siya sa kanyang opisina, hindi para magpahinga, kundi para mag-isip. Ang bawat piraso ng palaisipan ng kanyang nakaraan ay biglang hindi na magkakatugma. Ang Hiraya na kilala niya, ang babaeng matapang pero may malambot na puso, ay hindi kailanman aalis ng walang salita. Ang galit sa mga mata nito kanina ay hindi galit ng isang taong nang iwan. Iyon ay galit ng isang taong pakiramdam ay iniwan. At ang alaala ni Hiraya tungkol sa sulat at ang biglaang paglitaw ni Mahalina sa dulo ng pasilyo. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang batok. Hindi. Imposible. Si Mahalina ay naging kasama niya sa loob ng 2 taon. Mabait ito, maalaga, nauunawaan ang bigat ng kanyang trabaho. Pero, kaklase rin nila ito noon. Dormate ni Hiraya. Kinabukasan, sinubukan niyang kumilos ng normal. Nagdala siya ng kape para sa kanilang dalawa ni Mahalina sa nurse's station tulad ng date. Ngumiti siya, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ina, kaswal niyang sinabi habang humihigop ng kape. Naalala ko lang bigla, noong college tayo, magka-dorm kayo ni Hiraya, di ba? Natigilan si Mahalina sa pag-aayos ng mga chart, ngunit mabilis ding nakabawi. Ay oo, pero hindi kami masyadong close noon, alam mo na. Magkaiba kami ng mundo.
Palagi siyang nasa art studio. Ako naman laging nakababad sa library. Ang sagot niya ay mabilis at makinis. Masyadong makinis. Ganoon ba? Sabi ni Alon. Pinagmamasdan ang reaksyon nito. Hindi mo ba napansin na may problema siya bago siya umalis? Bigla na lang siyang nawala. Nagkibit-balikat si Mahalina. Isang perpektong pag-arte ng kawalang interes. Hindi ko talaga napansin, Alon. Busy ako sa finals noon. Ang huli kong balita, may iba na raw siyang, alam mo na, mahina siyang tumawa. Pero hayaan na natin yon. Nakaraan na yon, di ba? Ang importante, ang ngayon. Ngumiti si Mahalina sa kanya, isang matamis na ngiti na dati na tinagpapainit sa kanyang puso. Ngunit ngayon ay nagbibigay sa kanya ng panginginig. Hindi nito binanggit ang sulat. Umarte itong halos, hindi nito kilala si Hiraya. Isang kasinungalingan. Maya-maya, isang malakas na tunog ng alarma mula sa monitor sa silid ni Sinag ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Agad na tumakbo si Alon papunta sa silid. Sumunod ang ibang mga nurse. Nakita niya si Hiraya na namumutla sa takot sa tabi ng kama. Tiningnan ni Alon ang monitor. Ang label ng potassium sa dugo ni Sinag ay biglang tumaas sa peligrosong antas. Anong nangyari? Sigaw ni Alon. Kumuha ulit ng blood sample, stat. Ihanda ang insulin drip. Sa gitna ng kaguluhan, si Mahalina ang pinakakalmado. Ako na ang kukuha, sabi niya. Mabilis na kinuha ang mga kailangan. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang kilos ay episyente. Nang lumabas ang resulta ng pangalawang test, bumalik sa normal ang lahat. Mali lang siguro ang unang basa ng makina, Doc. Sabi ng isang nurse, huminga ng maluwag si Hiraya na pahawak sa kanyang dibdib, pero si Alon ay hindi mapakali. Ang mga ganoong klase ng error ay bihira. Tiningnan niya si Mahalina na siyang personal na nag-asikaso ng unang sample. Nakita niya itong nakatingin kay Hiraya at sa isang saglit, isang panandaliang kislap ng tagumpay, ang nakita niya sa mga mata nito bago ito napalitan ng pekeng pag-aalala. Diyos ko, Hiraya, okay ka lang? Sabi ni Mahalina. Hinahaplos ang likod ni Hiraya. Muntik na tayong atakihin doon, ha? Siguro dahil sa pagod. May mga nagkakamali rin. Ang mahalaga, okay na si Sinag. Ang mga salita ay para kay Hiraya, ngunit ang tingin ay para kay Alon. Isang tingin na tila nagsasabing, tingnan mo, dahil sa kanya, napapabayaan mo na ang trabaho mo. Hindi na ito kinaya ni Alon. Ang pagdududa ay kumakain na sa kanyang buong pagkatao. Nang gabing iyon, nagdahilan siyang may kukunin sa kanyang opisina, ngunit dumiretso siya sa security office ng ospital. Kailangan kong makita ang CCTV footage ng hallway, sa pediatric wing at ng records room, mula 6:00 ng gabi hanggang na ngayon. Seryoso niyang sabi sa security guard. Sa una, nag-atubili ang guard, ngunit ang awtoridad sa boses ni Dr. Sarmiento ay hindi matatatawaran. Habang pinapanood niya ang mabilis na pag-usad ng oras sa monitor, wala siyang nakitang kakaiba. Hanggang sa 2:00 ng madaling araw, oras kung kailan halos wala ng tao sa mga pasilyo, isang pamilyar na figura ang lumabas sa elevator. Si Mahalina. Hindi ito dumiretso sa nurses station. Lumiko ito patungo sa records room, isang lugar na para lamang sa mga doktor at medical archivist. Maingat itong lumingon sa paligid bago ipinasok ang kanyang access card at pumasok sa loob. Pagkatapos ng 5 minuto, lumabas ito, kalmado, at bumalik sa kanyang pwesto na parang walang nangyari. Ilang oras pagkatapos noon, nangyari ang insidente sa potassium level ni Sinag. Nanlamig ang buong katawan ni Alon. May ginawa si Mahalina, sabotahe. Ngunit kailangan niya ng patunay mula sa nakaraan, ang sulat. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng numero ng isang matalik na kaibigan mula kolehiyo
si Marco, na ngayon ay isang engineer na sa Dubai. Pre, gising ka pa? Tanong ni Alon nang sumagot ito. Alon, napatawag ka? Oo naman, hating gabi pa lang dito. Bakit? May itatanong lang sana akong importante. Tungkol noong college tayo. Nagsimula si Alon. Naalala mo ba si Hiraya Aguilar? Hiraya? Oo naman. Yung magaling mag-drawing. Ang first love mo. Bakit, anong meron? Naaalala mo ba yung araw na bigla siyang nawala? Medyo. Ang alam ko lang, nag-away kayo. Tapos kinabukasan, wala na. Akala nga naming lahat, iniwan ka sa ere. May iba ka pa bang naaalala? Kahit anong maliit na detalye, pilit ni Alon. Natahimik si Marco sa kabilang linya. Teka, mayroon yata. Oo, naalala ko. Yung dorm mate niyang si Ina, 'di ba, Mahalina? Nakita ko siya nung araw na yon malapit sa post office ng university. Nagmamadali. Ang pinagtataka ko, may hawak siyang sulat na kulay asul. Alam mo yung light blue na papel na palaging gamit ni Hiraya sa mga love letters niya sa'yo? Ganong-ganoon. Pero ang weird, pre, imbes na ihulog niya sa mailbox, nakita kong itinapon niya sa basurahan sa may kanto. Parang bombang sumabog ang mga salita ni Marco sa pandinig ni Alon. Ang asul na sobre, itinapon sa basurahan. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit na. Ang kasinungalingan, ang sabotahe, ang nakaraan, ang kasalukuyan, lahat ay tumuturo sa iisang tao. Habang pinoproseso niya ang lahat, biglang nagring ang kanyang telepono, isang hindi rehistradong numero. Doktor, Sarmiento? Sabi ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na formal at may autoridad. SP1 De La Cruz po ito, mula sa Traffic Division. Yes, officer. Anong kung maitutulong ko? Sagot ni Alon, kinakabahan. Tungkol po ito sa kaso ng hit and run sa anak ninyo, si Sinag Aguilar. Mayroon po kaming mahalagang update. Nahuli na po namin ang driver ng motorsiklo. Humigpit ang hawak ni Alon sa telepono. At umamin na po siya, Doc. Hindi raw po talaga aksidente ang nangyari. May nagbayad daw po sa kanya para gawin yon. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Naririnig ni Alon ang pagtibok ng sarili niyang puso. Tinanong niya ang tanong na alam na niya ang sagot. Ngunit kailangan niyang marinig. Sino? Sino ang nag-utos sa kanya? Narinig ni Alon ang pagbuntong hininga ng pulis sa kabilang linya. Hindi niya po kilala sa pangalan, Doc, pero malinaw ang description niya. Isang babae raw po, na laging nakangiti at nakauniforme ng nurse dito mismo sa Pag-asa Medical Center. Ang hangin sa silid ni Sinag ay tila bumigat pagkatapos ng pag-uusap nila ni Alon. Naiwan si Hiraya na nakatayo. Ang isipan ay isang magulong dagat ng mga alaala at pagdududa. Ang sumpa ni Alon na wala siyang natanggap na sulat. Ang larawan ni Mahalina sa dulo ng pasilyo. Posible ba? Posible bang ang galit na iningatan niya sa loob ng 8 taon ay para sa maling tao? Pinilit niyang iwaksi ang mga tanong. Ang mahalaga ay si Sinag. Lumapit siya sa kama at hinaplos ang noo ng natutulog na anak. Dito, sa tabi ng kanyang anak, naroon ang kanyang kapayapaan. Dito, malinaw ang lahat. Siya ang ina. Tungkulin niyang protektahan ito. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak na bigay ng isang nurse, 2 unipormadong pulis ang kumatok at pumasok sa silid. Agad na kinabahan si Hiraya. Ginang Hiraya Aguilar, tanong ng mas matandang pulis, si SP1 De La Cruz. Ako nga po. Bakit po? May problema po ba sa anak ko? Nanginginig niyang tanong. Huminahon po kayo, Ginang Aguilar. Sabi ng pulis sa mahinahong paraan, ngunit ang seryosong ekspresyon sa mukha nito ay hindi nagbago. Gusto lang po sana namin kayong makausap tungkol sa investigasyon sa nangyari kay Sinag.
Naupo sila sa maliit na sofa. Ang puso ni Hiraya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. May balita na po ba? Nahuli na po ba yung nakabangga sa anak ko? Nagkatinginan ang dalawang pulis bago muling nagsalita si Espo Juan de la Cruz. Opo, nasa kustodya na po namin siya. Ngunit mayroon po kaming mas mahalagang impormasyon na kailangan ninyong malaman. Huminga ito ng malalim. Ginang Aguilar, hindi po ito aksidente. Sinadya po ang pagbangga sa anak ninyo. Kung ang sahig ay bumukas at nilamon siya ng buo sa mga sandaling iyon, hindi na siya magugulat. Ang mga salita ng pulis ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ano pong sabi ninyo? Hirap niyang tanong. Pakiramdam niya ay nauubusan siya ng hininga. Sa sinadya? Bakit? Bakit may gustong manakit sa anak ko? Wala kaming kaaway. Iyon na nga po ang sinusubukan naming alamin, sabi ng pulis. Kaya kami narito. Mayroon po ba kayong naalala na nakaalitan? Kahit sino. Isang galit na customer sa inyong pagbibake? Isang kapitbahay? Kahit anong maliit na bagay po ay maaaring makatulong. Pilit na hinalungkat ni Hiraya ang kanyang isipan. Ang buhay niya ay simple. Mula bahay hanggang palengke, mula sa paghatid ng order hanggang sa paglalaro kasama si Sinag. Wala siyang panahon para sa mga kaaway. Wala po talaga. Imposible po yan. Baka nagkakamali lang yung driver. Baka gusto lang niyang makalusot sa kaso. Desperado niyang sabi. Umiling ang pulis. Tiyak po kami sa impormasyon, Ginang Aguilar. Mayroon na po kaming malakas na lead, pero para makasiguro, kailangan namin ang tulong ninyo. Pagkaalis ng mga pulis, naiwan si Hiraya na nakatulala, nanginginig. May gustong pumatay sa kanyang anak. Ang kaisipang yon ay isang halimaw na sumasakmal sa kanyang isipan. Sino? Sino ang may kayang gumawa ng ganoong klaseng kasamaan? Habang gulong-gulo ang kanyang isip, muling sumagi sa kanya ang mga pangyayari sa ospital. Ang biglang pagtaas ng potassium level ni Sinag. Ang mga kakaibang ngiti ni Mahalina. Ang mga tanong nitong tila may sundang na nakatago. At higit sa lahat, naalala niya ang tingin nito. Noong nagtalo sila ni Alon sa pasilyo, naalala niya ngayon ng malinaw ang mga mata ni Mahalina mula sa malayo. Hindi iyon simpleng pagtataka. Hindi iyon pag-aalala. Iyon ay puot. Isang malamig, nanunukat, at nag-aapoy na puot na nakatutok sa kanya. Naalala niya ang pakiramdam na yon. Isang biglaang pangingilabot na para bang isang ahas ang gumapang sa kanyang likuran. Imposible. Bulong niya sa sarili. Isang maliit na selos lang siguro yon. Hindi niya magagawa to. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili dahil ang alternatibo ay masyadong nakakatakot para isipin. Dahil sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman, lumabas siya ng silid. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo sa amoy ng ospital na tila sumasakal sa kanya. Naglakad siya ng walang direksyon, ang kanyang mga hakbang ay nagdadala sa kanya patungo sa main lobby ng ospital. Ang lobby ay abala. Mga taong naglalakad, mga pamilyang nag-uusap, mga doktor na nagmamadali. Ang normal na takbo ng buhay. Sa gitna ng lahat, nakita niya si Mahalina, nakikipagtawanan sa ilang kasamahang nurse malapit sa information desk. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Ang kanyang tawa ay mahinhin. Ang imahe ng isang mabait at propesyonal na head nurse. Ngunit habang pinagmamasdan siya ni Hiraya, isa pang figura ang pumasok sa eksena. Si Alon. Naglalakad ito mula sa kabilang direksyon. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at may bigat. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kalmadong galit. Hindi pa nakikita ni Hiraya ang ganoong ekspresyon sa kanya kailanman. Isang nakakatakot na kombinasyon ng determinasyon at malamig na puot. Hindi ito nakatingin sa kung saan, kundi diretso sa iisang target.
kay Mahalina, tumigil ang mundo ni Hiraya. Naglaho ang ingay ng lobby. Ang tanging nakikita niya ay ang mabagal na paglapit ni Alon sa grupo ng mga nurse. Ang mga tawa ay huminto nang mapansin nila ang presensya ng doktor. Tumigil si Alon sa mismong harapan ni Mahalina na ang nangiti ay hindi pa rin nawawala sa mga labi. Alon, tamang-tama. May, pinutol ni Alon ang sasabihin nito. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito'y tumagos sa buong lobby. Sapat para marinig ng mga taong malapit. Sapat para marinig ni Hiraya. Ina, mag-usap tayo. Ang ngiti sa mukha ni Mahalina ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng pagkalito. Tungkol saan? Kung tungkol to sa bagong admit Hindi, sabi ni Alon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata nito, hindi kumukurap. Tungkol sa aksidente ni Sinag. Sa isang iglap, ang perpektong ngiti sa mukha ni Mahalina ay nagyelo. Ang init at sigla sa kanyang mga mata ay biglang naglaho, napalitan ng isang bagay na nakita na ni Hiraya noon. Takot. Purong, hindi maitatagong takot. Ang tingin ni Alon ay parang bakal na nakatutok kay Mahalina. Sa mga mata niya, ang babaeng minsan niyang pinagkatiwalaan, ang babaeng naging kasama niya sa loob ng 2 taon, ay unti-unting naglalaho. Ang natitira na lamang ay isang estranghera, isang taong may kakayahang gumawa ng hindi niya sukat akalain. Mag-usap tayo sa loob, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang bigat nito ay sapat na para maramdaman ng lahat. Tinuro niya ang isang bakanteng consultation room sa kanilang gilid. Sinubukang ngumiti ni Mahalina, ngunit ito'y isang pilit at nanginginig na ngiti. Alon, ano bang problema? Kung may nagawa man akong mali sa trabaho? Hindi siya pinatapos ni Alon. Hinawakan niya ito ng mariin, ngunit hindi masakit sa braso at marahang ginabayan papasok sa silid. Sumunod ang mga mata ng ibang nurse, puno ng pagtataka. Isinara ni Alon ang pinto at ang ingay ng labi ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng maliit na kwarto. Umupo ka, Ina, sabi ni Alon. Ang paggamit niya sa palayaw nito ay hindi na malambing. Ito'y malamig, na parang isang hatol. Ano ba talaga to, Alon? Tinatakot mo ako, sabi ni Mahalina. Sinubukang gampanan ng papel ng isang biktima. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi umupo si Alon. Tumayo siya sa harapan nito, na parang isang hukom. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Nakita kita sa CCTV, Ina. 2:00 ng madaling araw. Pumasok ka sa records room. Anong ginawa mo doon? Ang kulay sa mukha ni Mahalina ay biglang nawala. May kinuha lang akong file ng dating pasyente para sa isang research. Alam mo namang, huwag kang magsinungaling sa akin. Sa unang pagkakataon, tumaas ang boses ni Alon at napaatras si Mahalina. Ilang oras matapos kang pumasok doon, biglang tumaas ang potassium level ni Sinag. Isang machine error na muntik nang ikamatay ng anak ko. Nagkataon lang ba yon, Ina? Nagkataon lang ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Paano mo ako mapagbibintangan ng ganyan? Sigaw ni Mahalina. Ang kanyang pag-arte ay nagiging desperado na. Ako pa ngayon ang masama. Ako na laging nasa tabi mo. Ako na laging umuunawa sa'yo. Tumigil ka na, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig na parang yelo. Dahil hindi lang yan ang alam ko. Humakbang siya palapit. Nahuli na ang driver ng motorsiklo, Ina, at umamin na siya sa mga pulis. Sa mga salitang yon, ang lahat ng pag-arte ni Mahalina ay gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa purong takot. Sinabi niya sa kanila ang lahat, patuloy ni Alon. Bawat salita ay isang pako na lalong bumaon. Sinabi niyang isang babae ang nagbayad sa kanya
Isang babaeng laging nakangiti at nakauniforme ng nurse dito mismo sa Pag-asa Medical Center. Doon na sumabog si Mahalina. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas pangit. Isang nag-aapoy na galit at pagkasuklam. Tumayo siya. Hindi na sinusubukang itago ang tunay niyang kulay. Oh, ako nga. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa loob ng silid. Ako nga ang gumawa noon. At dapat lang sa kanya yon. Dapat lang sa babaeng yon na mang-aagaw. Napatanga si Alon sa biglaang pag-amin, sa tindi ng kamandag sa boses nito. Simula pa lang, dapat ako na ang nasa pwesto niya. Patuloy ni Mahalina, ang kanyang mukha ay nag-iba na, puno ng pait. Ako ang laging nandyan para sa iyo noong kolehiyo. Ako ang nakikinig sa mga problema mo. Pero sino ang pinili mo? Siya. Ang babaeng wala namang ibang ginawa, kundi umarte na perpekto. Kaya nang iwan niya sa akin ang sulat na yon, ang sulat ng pag-asa niya. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinapon ko sa basurahan kung saan siya nararapat, para maramdaman mo ang naramdaman ko noong iniwan mo ako para sa kanya. Ang huling piraso ng palaisipan ay nabuo na. Ang 8 taon ng sakit at pagkalito, ang lahat ay dahil sa inggit. Ginawa mo ang lahat ng ito dahil sa selos? Hindi makapaniwalang tanong ni Alon. Inilagay mo sa panganib ang buhay ng isang bata. Dahil lang doon? Hindi lang yon basta selos. Umakyat ang sigaw ni Mahalina sa isang antas ng pagkahisterikal. Ang mga luha ng galit ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Pag-ibig yon, Alon. Pag-ibig na hindi mo nakita dahil nabubulag ka sa kanya. Lahat ay maayos na sana. Tayo na sana. Pero bumalik siya. At nakita ko kung paano kanya unti-unting kinukuha ulit sa akin. Hindi ako papayag. Lumapit siya at hinawakan ang puting coat ni Alon. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, Alon. Ako ang dapat mong mahalin. Sa likod nila, dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Hiraya. Hindi niya sinasadyang marinig, ngunit ang sigaw ni Mahalina ay sapat na para umabot sa labas. Nakita niya ang lahat. Narinig niya ang lahat. Ang mukha niya ay walang ekspresyon. Hindi galit, hindi lungkot. Isang blangkong pagkabigla lamang na para bang ang buong mundo niya ay gumuho sa kanyang harapan. Ngunit hindi lang siya ang naroon. Isang nurse ang nagtutulak ng isang wheelchair, nagpapasyal sa isang pasyenteng bata para makalanghap ng ibang hangin. Ang batang yon ay si Sinag. Dumating sila sa eksaktong sandali para masaksihan ang huling bahagi ng pagsabog ni Mahalina. Nakita ni Sinag ang paghawak ni Mahalina kay Alon. Narinig niya ang huling sigaw nito, isang sigaw na puno ng pagkabigo at pag-aari. Dahil sa babaeng yan, sigaw ni Mahalina, itinuturo si Hiraya, mawawala sa akin ang lalaking dapat ay ama ng mga anak ko. Ang atensyon ng lahat, ni Alon, ni Mahalina, ni Hiraya, ay napunta sa maliit na batang nakaupo sa wheelchair. Si Sinag ay tumingin sa umiiyak na si Mahalina. Tumingin siya sa galit na si Alon. At sa huli, tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang mga mata, na puno ng pagkalito ng isang bata, ay naghahanap ng kasagutan sa nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya sa buong mundo. Sa isang boses na mahina at nanginginig na bumasag sa mabigat na katahimikan, nagtanong si Sinag, "Nanay, sino po ang tatay ko?" Ang tanong ni Sinag ay parang isang matulis na patalim na tumusok sa puso ng lahat ng nakarinig. Para kay Hiraya, iyon ang sandaling kinatatakutan niya sa loob ng 7 taon. Ang sandaling pilit niyang pinaghandaan, ngunit sa pagdating nito, natagpuan niya ang sariling ganap na walang armas, hubad sa harap ng katotohanan. Ang mga mata ng kanyang anak, na puno ng inosenteng pagtatanong, ay nakatitig sa kanya.
nag-aabang ng sagot na babago sa lahat ng pinaniniwalaan nito. Natauhan si Alon. Sa isang iglap, nawala sa isip niya si Mahalina. Ang tanging mahalaga ay ang batang nasa wheelchair at ang babaeng tila nagyelo sa kanyang kinatatayuan. Nurse, pakibalik na po si Sinag sa kanyang silid. Mahinahon, ngunit mariing utos ni Alon. Pero Doc, ngayon na, sabi niya. At sa autoridad sa kanyang boses, mabilis na tumalima ang nurse. Itinutulak palayo ang wheelchair ni Sinag, palayo sa nakalalasong eksena. Nang makaalis na ang bata, doon palang bumalik ang tingin ni Alon kay Mahalina, na ngayon ay nakatayo na lang doon. Ang galit ay napalitan ng isang blangkong pagkatalo. 2 security guard na naalerto sa sigawan ang dumating. Dalhin niyo siya sa security office. Hintayin niyo ako doon at tawagan niyo na ang pulis. Walang emosyong utos ni Alon. Hindi na niya ito tiningnan pa habang kinukuha ng mga guard si Mahalina na hindi na pumalag. Ang natira na lang sa lobby ay silang dalawa ni Hiraya. Nakatayo sa gitna ng lahat, ngunit nasa sarili nilang mundong gumuho. Hiraya, nagsimula si Alon. Ngunit umiling lang si Hiraya. Tumalikod ito at naglakad. Hindi patakbo. Ngunit mabilis, pabalik sa silid ni Sinag. Sumunod si Alon. Pagdating nila sa silid, naabutan nilang nakaupo si Sinag sa kanyang kama. Tahimik. Ang nurse ay nakatayo sa isang sulok, hindi alam ang gagawin. Sinensyasan ni Alon ang nurse na umalis. Isinara niya ang pinto. Ngayon, silang tatlo na lang. Isang pamilyang hindi pa kailanman naging buo, na ngayon ay kailangang harapin ang pinakamalaking lamat. Lumuhod si Hiraya sa harap ng kama ng anak. Hinawakan niya ang maliliit nitong kamay. Anak? Hirap niyang simulan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo si nanay. Ang mga mata ni Sinag ay hindi na nagtatanong. Mayroon ng sakit doon. Isang pagkalito na hindi nababagay sa isang bata. Nanay, nagsinungaling po kayo sa akin, sabi nito. Hindi isang akusasyon, kundi isang simpleng pahayag ng katotohanan na mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Sabi niyo po, bayani ang tatay ko. Sabi niyo po, patay na siya. Ang bawat salita ay isang dagok sa puso ni Hiraya. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata nang hindi niya namamalayan. Ginawa ko lang yon. Ginawa ko lang yon para hindi ka masaktan, anak. Para isipin mong na mahal ka ng tatay mo kahit hindi niya matapos ang pangungusap. Siya po ba? Tanong ni Sinag. At sa unang pagkakataon, tumingin ito kay Alon na nakatayo sa likuran ni Hiraya. Si Dr. Alon po ba ang tatay ko? Dahan-dahang tumango si Hiraya. Ang simpleng paggalaw na yon ay tila ang pinakamabigat na bagay na ginawa niya sa buong buhay niya. Lumapit si Alon, lumuhod sa tabi ni Hiraya para maging kapantay ng bata. Oo, Sinag, sabi niya. Ang kanyang sariling boses ay puno ng pagsisisi. Ako ang tatay mo. At patawarin mo ako, anak, kung ngayon lang ako dumating. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Sinag para hawakan ito, para magbigay ng kahit anong koneksyon. Ngunit iniurong ni Sinag ang kanyang kamay. Ang maliit na kilos na yon ay mas malakas pa sa isang sampal para kay Alon. Umatras si Sinag, sumiksik sa headboard ng kama, niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang bagay na mas malala pa sa galit. Pagkabigo, pagtataksil. Ayoko po, mahina niyang sabi. Mga sinungaling kayo. Tumingin siya kay Hiraya. Sinungaling ka, nanay. Tumingin siya kay Alon. Hindi po kita tatay. Pagkatapos noon, hindi na siya muling nagsalita. Humiga siya sa kama, tumalikod sa kanila, at hinarap ang malamig na pader. Ang kanyang maliit na likod, na nanginginig sa pigil na pag-iyak, ay naging isang pader na mas matibay pa kaysa sa pader na itinayo ni Hiraya sa pagitan nila ni Alon. Sinubukan ni Hiraya na kausapin siya. Anak,
pakiusap. Sinubukan ni Alon. Sinag, makinig ka sana. Ngunit walang sagot. Tanging ang katahimikan at ang pader ng likod ng isang batang nasugatan ng puso. Magdamag silang nakabantay, walang nagsasalita. Nakaupo si Hiraya sa isang silya sa isang tabi, si Alon sa kabila. Ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malawak na karagatan. Nawala na ang galit, nawala na ang pag-aaway. Ang natira na lang ay isang shared na pakiramdam ng kabiguan. Lahat ng kanilang ginawa, ang pagsisinungaling ni Hiraya para magprotekta, ang pagsisikap ni Alon na bumawi, ay nauwi lang sa isang bagay, ang pagwasak sa tiwala ng kanilang anak. Ito ang tunay na all is lost moment. Hindi ang pag-amin ni Mahalina, hindi ang katotohanan tungkol sa sulat, kundi ito, ang katahimikan sa loob ng silid na ito, ang pagtalikod ng kanilang anak. Ang realisasyon na sa kagustuhan nilang ayusin ang nakaraan, sila mismo ang sumira sa kasalukuyan. Kinabukasan, isang residente ang pumasok para suriin si Sinag. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas ito na may pag-aalala sa muka at nilapitan si Alon. Dr. Sarmiento, sabi ng residente sa mahinang boses para hindi marinig sa loob. Napansin po namin sa mga chart na bumagal ang recovery rate ni Sinag. Ang kanyang vital signs ay stable, pero parang walang gana ang bata. Hindi siya kumakain. Ayaw niyang makipag-usap. Tumingin ito sa mga notes. Ayon po sa neurosurgeon, kailangan niya ng isa pang minor procedure para alisin ang natitirang pamamaga. Pero nag-aalala sila. Sabi nila, ang psychological state ng pasyente ay malaking factor sa paggaling. At sa ngayon, mukhang masyadong mahina ang loob niya para sumabak ulit sa isa pang operasyon. Ang mga salita ng doktor ay ang huling pako sa kabaong ng kanilang pag-asa. Hindi lang nila sinira ang tiwala ng kanilang anak. Ang kanilang pagkakamali ay maaari na ngayong maging dahilan ng kanyang kapahamakan. Napatitig si Alon sa nakasaradong pinto ng silid, isang pakiramdam ng ganap na kawalan ng magawa ang bumalot sa kanya. Sa likod ng pintong iyon, ang kanyang anak ay unti-unting sumusuko at wala siyang ideya kung paano ito muling lalabanan. Ang mga salita ng residenteng doktor ay isang hatol na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Alon. Masyadong mahina ang loob niya. Pagkatapos noon, ang bawat oras na lumilipas sa loob ng silid ni Sinag ay naging isang uri ng pagdurusa. Ang katahimikan, ang pader na likod ng kanyang anak, ang blangkong tingin sa mga mata ni Hiraya. Pakiramdam ni Alon ay nalulunod siya sa isang dagat ng kasalanan. Ang pagiging isang mahusay na doktor ay walang silbi kung hindi niya kayang pagalingin ang sarili niyang anak. Ngunit habang nakaupo siya roon, sa dilim, pinagmamasdan ang dibdib ni Sinag na marahang tumataas baba sa paghinga. Isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang alaala ng kanyang sariling lolo, isang makata na laging nagsasabing, kapag ang mga salita ng doktor ay hindi na sapat, subukan mo ang mga salita ng isang kwentista. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Kung ayaw ni Sinag na makinig sa ama, marahil ay makikinig ito sa isang kwento. Kinabukasan, pumasok siya sa silid. Naroon si Hiraya, sinusubukang pakainin si Sinag, ngunit umiiling lang ang bata. Ang pagkabigo sa mukha ni Hiraya ay sapat na para durugin ang kahit anong puso. Hindi nagsalita si Alon. Kumuha siya ng isang upuan, inilagay ito sa tabi ng kama ni Sinag, sa tapat ng mukha ng bata, kahit na ito'y nakatingin sa kawalan. Umupo siya, at sa isang mahinahon at malinaw na boses, nagsimula siyang magsalita. May isang kwento akong gustong ibahagi sa iyo. Panimula niya, hindi sigurado kung may nakikinig. Ito ay tungkol sa isang binatang lalaki, isang binatang hangal. Nagpatuloy siya. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang binatang nag-aaral, maging manggagamot, isang binatang may malalaking pangarap na ipinataw sa kanya ng kanyang pamilya.
Ikinuwento niya kung paano nakilala ng binatang ito ang isang babaeng pintor, isang babaeng may kulay ang bawat ngiti at may musika sa bawat tawa. Sa tabi ng babaeng iyon, ang binatang manggagamot ay natutong mangarap para sa kanyang sarili. Naramdaman ni Alon ang titig ni Hiraya sa kanyang likuran, ngunit hindi siya tumigil. Isang araw, patuloy ni Alon, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa bigat ng alaala. Ang binatang iyon ay naging duwag, sa takot na biguin ang kanyang pamilya, sa takot na hindi niya kayang ibigay ang mundo sa babaeng mahal niya, gumawa siya ng isang malaking pagkakamali. Hinayaan niyang mawala ang babae. At hindi niya alam na sa pagkawala ng babae, nawala rin ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa na hindi niya alam na nabuo na. Hindi tumitingin si Sinag, ngunit napansin ni Alon na ang paghinga nito ay bahagyang nagbago. Nakikinig ito. Araw-araw, ginawa yun ni Alon. 2 beses sa isang araw, umuupo siya sa tabi ng kama at ipinagpapatuloy ang kwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa malungkot na buhay ng binatang manggagamot sa loob ng 8 taon, kung paano siya naging matagumpay sa kanyang propesyon, ngunit hungkag ang kanyang puso. Kung paano, sa bawat batang pasyenteng ginagamot niya, palihim siyang nag-iisip kung ano kaya ang pakiramdam ng maging isang ama. Isang hapon, habang nagkukwento si Alon, pumasok si Hiraya na may dalang tray ng pagkain, ngunit hindi ito para kay Sinag. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa tabi ni Alon, isang mangkok ng mainit na sopas at isang baso ng tubig. Hindi ito nagsalita, ngunit ang kilos na yon ay nagsabi ng lahat. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming araw na nagkaroon sila ng isang sandali ng kapayapaan, isang hindi sinasabing pag-unawa. Nagpatuloy si Alon sa pagkukwento at nanatili si Hiraya sa silid, nakikinig din. At isang araw, sabi ni Alon, isang himala ang nangyari. Muling ibinalik ng tadhana ang babaeng pintor sa buhay ng manggagamot. At sa pagkakataong ito, may kasama na siyang isang munting prinsipe. Isang prinsipe na matapang at matalino. At doon nalaman ng hangal na binata ang laki ng kanyang nawala. At sumumpa siya sa kanyang sarili. Nagagawin niya ang lahat, kahit anong mangyari, para patunayang karapat-dapat siya sa kapatawaran ng kanyang reyna at ng kanyang prinsipe. Habang nagtatapos ang kwento, napansin ni Alon ang isang bagay sa bedside table ni Sinag. Isang papel, isang drawing. Ang drawing ay simple lang. 3 stick figures na magkakahawak kamay, isang babae, isang lalaki, at isang bata sa gitna. Sa ilalim, nakasulat sa pabaluktot na sulat kamay ng isang bata, ang manggagamot at ang prinsipe. Isang mainit na likido ang namuo sa mga mata ni Alon. Pagod na siya. Pagod na ang kanyang isip at kaluluwa. Nang gabing iyon, hindi siya umuwi. Dinala niya ang lahat ng medical journals at libro tungkol sa kaso ni Sinag sa isang sulok ng silid. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, nagbasa siya hanggang madaling araw. Hinahanap ang kahit anong bagong pamamaraan, kahit anong pag-asa para sa pinakaligtas na operasyon para sa kanyang anak. Nakatulugan niya ito sa kanyang upuan. Ang kanyang ulo ay nakasubsob sa isang bukas na libro. Nagising siya sa isang mahinang tunog. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Nakatayo si Sinag sa tabi ng kanyang upuan. Ang dextrose sa stand nito ay maingat na itinutulak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, ang bata ay tumingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata ni Sinag ay puno pa rin ng sakit, ngunit mayroon ng kislap doon. Isang kislap ng pag-usisa. Pagkatapos po ng kwento, tanong ni Sinag, ang kanyang boses ay mahina at paos dahil sa matagal na hindi pagsasalita. Napatuwid ng upo si Alon. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Nagpatawad po ba sila sa isa't isa? Ang tanong ni Sinag ay nanatiling nakabitin sa tahimik na hangin ng madaling araw.
mas mabigat at mas makahulugan kaysa sa anumang medikal na diagnosis. Hindi yun tanong para sa karakter sa kwento. Iyon ay tanong para sa kanila. Nagising si Hiraya sa mga boses na yon. Nakikita niya si Sinag na nakatayo sa tabi ni Alon, nag-aabang. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis na tila sasabog. Ito na iyon. Ang sandali ng katotohanan. Lumapit si Hiraya at lumuhod sa harap ng kanyang anak, katabi ni Alon. Ngayon, silang tatlo ay magkakapantay, magkakaharap. Hinawakan niya ang isang kamay ni Sinag. Hinawakan naman ni Alon ang kabila. Sa pagkakataong ito, hindi na ito iniurong ng bata. Sa tingin ko, anak, nagsimula si Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng katapatan. Ang reyna sa kwento. Natututunan niyang magpatawad dahil naintindihan niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa binatang nakasakit sa kanya. Ito ay para sa sarili niya at para sa prinsipe nila. Tumingin siya kay Alon at sa unang pagkakataon, ang mga mata niya ay hindi na naglalaman ng galit o pait. Ang nakikita na lang doon ay pag-unawa at isang malalim, nakakapagod na lungkot sa lahat ng nasayang na taon. Pinapatawad na kita, Alon, bulong niya. Ang mga salitang yon na minsan ay inakala niyang hinding-hindi niya kayang bitawan ay lumabas ng may gaan. Pinapatawad kita sa hindi mo pagdating dahil ngayon naiintindihan ko na hindi mo naman talaga alam. Tumingin si Alon kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay naliligo sa luha na hindi niya napinigilan. At ang prinsipe, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Sana matutunan din niyang patawarin ang hangal niyang ama. Isang amang nangangakong hinding-hindi na muling aalis. Isang amang gagawin ang lahat para maging karapat-dapat sa kanya araw-araw. Tumingin si Sinag mula kay Hiraya patungo kay Alon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iisip na higit pa sa kanyang edad. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang tumango. At sa isang kilos na nagpabura sa lahat ng sakit ng nakaraan, binitawan niya ang kanilang mga kamay at yumakap sa kanilang dalawa. Isinubsob ang kanyang muka sa pagitan ng kanilang mga balikat. Sa yakap na yon, ang lahat ng pader ay tuluyang gumuho. Si Hiraya ay humagulgol, isang iyak ng paglaya, ng kaluwagan. Niyakap ni Alon silang mag-ina, ang kanyang sariling mga balikat ay nanginginig. Sa wakas, pagkatapos ng 8 mahahabang taon, ang pamilyang dapat ay nabuo noon pa, ay nagsisimula ng maging buo. Sila ay naging isang bilog ng mga bisig, isang muog ng pag-ibig sa gitna ng isang sterile na silid ng ospital. Ang pagbabagong yon ay nagdala ng liwanag. Si Sinag ay nagsimulang kumain. Nagsimula siyang ngumiti. Ang lakas ay unti-unting bumabalik sa kanyang katawan na pinalakas ng bagong tuklas na kaligayahan. Handa na siya para sa kanyang huling operasyon. Sa araw ng operasyon, ang 2 tao sa labas ng OR ay hindi na 2 estrangherong pinagbuklod ng trahedya. Sila ay 2 magulang, magkasama sa takot at pag-asa. Bago pumasok si Alon sa operating room, hindi bilang surgeon, kundi bilang ama na naghihintay, hinawakan ni Hiraya ang kanyang kamay. Ang paghawak ay mainit at puno ng tiwala. Iligtas mo ang anak natin, sabi niya. Inuulit ang mga salita niya noon, ngunit ngayon, ang kahulugan ay iba na. Hindi na ito isang utos na may galit, kundi isang pakiusap na may pananampalataya. Ililigtas natin siya, sagot ni Alon at hinalikan ng kanyang noo bago pumasok. Ang operasyon ay naging matagumpay. Ang paggaling ni Sinag ay naging mabilis. Tila minamadali ng kanyang pusong puno na ngayon ng kagalakan. Isang hapon, habang nagpapagaling si Sinag, isang pamilyar na imahe ang nakita nila sa TV news sa ospital. Si Mahalina, na naka-orange na damit, ay ibinababa mula sa isang police car.
Ang balita ay tungkol sa isang head nurse na sangkot sa ilang kaso, frustrated homicide para sa aksidente ni Sinag at pamimeke ng medical records. Ang kanyang mukha sa screen ay blanko at walang buhay. Sa huling sandali, tumingin siya sa kamera at sa isang iglap, nakita ni Alano ang mga mata nito. Walang pagsisisi, tanging isang malamig na kawalan. Mabilis na inilipat ni Alon ang channel. Pinoprotektahan si Sinag mula sa huling anino ng kanilang madilim na nakaraan. Lumipas ang ilang linggo. Ang hangin sa ospital ay napalitan na ng sariwang simoy ng dagat sa Baryo Amihan. Nakaupo si Hiraya sa buhanginan. Pinapanood si Sinag na nagpapalipad ng saranggola kasama ang ilang mga kaibigan. Ang tawa ng kanyang anak ay malaya at masaya. Isang tunog na minsan ay inakala niyang hindi na niya muling maririnig ng buo. Lumapit si Alon at umupo sa tabi niya. May dalang 2 bote ng malamig na tubig. Tahimik silang nanood. Paano ngayon? Tanong ni Hiraya. Hindi nakatingin sa kanya. Anong paano ngayon? Tayo. Si Sinag. Ang buhay. Huminga ng malalim si Alon. Tumingin siya kay Hiraya sa babaeng minahal niya, sinaktan at muling minamahal. Gusto kong maging bahagi ng buhay ninyo, hindi lang bilang doktor, hindi lang bilang bisita. Gusto kong maging ama kay Sinag. Gusto kong maging kung ano man ang kailangan mo sa akin. Dahan-dahan, sa harap ng papalubog na araw na nagbibigay kulay ginto sa buong dalampasigan, lumuhod si Alon sa buhanginan. Wala siyang dalang singsing. Wala siyang inihandang magarbong salita. Tanging ang katotohanan lamang sa kanyang puso. Hindi siya nag-propose ng kasal. Nagtanong siya ng isang bagay na mas mahalaga. Hiraya, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na dinadala ng hangin. Hahayaan mo ba akong maging bahagi ng buhay ninyo ni Sinag, araw-araw, mula ngayon? Tumingin si Hiraya sa kanyang mga mata, mga matang puno ng pagsusumamo at katapatan. Tumingin siya sa kanyang anak na masayang tumatakbo sa dalampasigan. Ang puso niya, na minsan ay wasak at puno ng pait, ay buo na muli. At ito'y tumitibok para sa kanila. Isang ngiying ngiti, isang tunay at maningning na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tanong ni Alon ay lumutang sa hangin, kasabay ng amoy ng alat mula sa dagat at ng papalubog na araw. Hahayaan mo ba akong maging bahagi ng buhay ninyo ni Sinag, araw-araw, mula ngayon? Walang singsing, walang mga magarbo at paulit-ulit na pangako. Tanging isang tanong na mas malalim pa sa karagatan sa kanilang harapan. Isang tanong na hindi humihingi ng oo para sa isang kasal, kundi oo para sa isang pagkakataong magsimula. Isang pagkakataon para sa bawat umaga, bawat tanghali, at bawat gabi. Tumingin si Hiraya sa mga mata ni Alon. Nakita niya roon ang lahat. Ang pagsisisi, ang takot, ngunit higit sa lahat, ang isang pag-ibig na naghintay, isang pag-ibig na naligaw, ngunit sa wakas ay natagpuan ng daan pawi. Hindi siya sumagot ng salita. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Alon na nakaluhod pa rin sa buhangin. Itinayo niya ito. At sa gitna ng ginintuang dapit hapon, sa harap ng kanilang anak na masayang naglalaro, ginawa ni Hiraya ang isang bagay na 8 taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Niyakap niya si Alon, isang yakap na mahigpit, isang yakap na nagsasabing, isang yakap na nagsasabing maligayang pagbabalik, isang yakap na nagsasabing, sa wakas, tahanan na. Lumipas ang mga buwan na parang isang panaginip. Ang bawat araw ay isang pahina sa isang bagong aklat na sabay nilang isinusulat. Nag-file si Alon ng transfer sa maliit na pampublikong ospital sa kalapit bayan ng Baryo Amihan. Ang sahod ay mas maliit. Ang mga kaso ay hindi kasing komplikado, ngunit ang kapalit ay hindi matatawaran. Oras. Oras para sa kanyang pamilya. Isang hapon ng Sabado,
Nasa dalampasigan na naman sila. Ngunit ngayon, si Alon na ang nagtuturo kay Sinag kung paano paliparin ng mataas ang saranggola. "Sige tatay, hila pa!" Sigaw ni Sinag. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan habang ang saranggola ay sumasayaw sa hangin. "Tatay." Ang salitang iyon. Sa tuwing naririnig niya ito mula kay Sinag, para pa ring musika sa kanyang pandinig, isang gamot na humihilom sa bawat natitirang sugat sa kanyang puso. Tumingin siya kay Hiraya na nakaupo sa isang banig, naghahanda ng kanilang merienda. Ngumiti ito sa kanya, isang nginang ngiti na abot hanggang sa mga mata. At sa sandaling iyon, habang hawak ang pisi ng saranggola at pinapanood ang dalawang taong bumubuo sa kanyang mundo, naramdaman ni Alon ang isang kapayapaan na hindi maibibigay ng kahit anong tagumpay sa propesyon. Ito ang tunay na tagumpay. Ang maliit na kusina ni Hiraya, na dati santuwaryo ng kanyang pag-iisa, ay naging sentro na ngayon ng tawanan at pagtutulungan. Isang umaga, habang nagmamasa siya ng para sa pandesal, pumasok si Alon, bagong ligo at amoy sabon. "Good morning, my favorite baker," sabi nito at niyakap siya mula sa likuran. Ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. "Anong maitutulong ko?" "Kailangan kong tapusin to," sagot ni Hiraya, tumatawa. "Pero pwede mong timplahin yung kape natin." Habang nagtitimpla si Alon, pinanood siya ni Hiraya. Ang mga kamay na dati nakikita lang niya sa telebisyon habang ini-interview tungkol sa mga medical breakthrough, ay siya na ngayong pamilyar na naglalagay ng asukal sa kanilang mga tasa. Ang lalaking minsan ay naging isang malayong pangarap ay narito na, totoo at abot kamay. "Alam mo ba ang secret ingredient ko?" tanong ni Hiraya. Inuulit ang tanong ni Sinag noon. Ngumiti si Alon. "Alam ko na. Pagmamahal." Lumapit ito at hinalikan siya sa pisngi. "Pero sa tingin ko may idinagdag ka na." "Ano yon?" Pangalawang pagkakataon. Isang maulang gabi, habang mahimbing na natutulog si Sinag, napagdesisyonan nilang ayusin ang mga lumang gamit. Inilabas ni Hiraya ang maliit na baul na dati naglalaman ng lahat ng kanyang pait. Sa ilalim ng mga damit at lumang sulat, naroon pa rin ito. Ang kupas na litrato ni Alon. Kinuha ito ni Alon. Tinitigan ang mas bata at walang muwang na bersyon ng kanyang sarili. "Itatapon na ba natin to?" tanong niya. Umiling si Hiraya. Kinuha niya ang isang maliit na frame na nabili niya noong nakaraang linggo. Maingat niyang inilagay ang lumang litrato sa loob nito. Ang kupas na larawan na minsan ay simbolo ng sakit at pag-iwan ay nabigyan ng bagong tahanan. Hindi na ito isang lihim na itinatago sa dilim. Isa na itong bahagi ng kanilang kwento, isang paalala ng lahat ng kanilang pinagdaanan para marating ang ngayon. Inilagay ni Hiraya ang frame sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa kanilang sala. "Hindi na natin kailangang itapon ang nakaraan, Alon," sabi niya. "Kailangan lang nating itong bigyan ng tamang lugar." Niyakap siya ni Alon at magkasama nilang pinagmasdan ang litrato. Ang huling eksena ay nagbabalik sa dalampasigan. Ang langit ay may kulay kahel at rosas. Ang mga alon ay marahan na humahalik sa dalampasigan. Naglalakad silang tatlo, magkakahawak kamay. Si Sinag ay nasa gitna. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga kamay ng kanyang ina at ama. Walang nagsasalita. Hindi na kailangan. Ang katahimikan ay puno ng lahat ng salitang mahalaga. Pag-ibig, kapayapaan, pamilya. Huminto sila at sabay na tumingin sa dulo ng karagatan, sa lugar kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang saranggola ay hindi na lumilipad. Nakatanim na ito ng ligtas sa buhangin. Ang kwento ng manggagamot, ng pintor at ng kanilang prinsipe ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito'y nagsisimula pa lamang at dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na puno ng sakit, pagdududa at sa huli, matamis na pagtubos.
Ipinakita sa atin ng kwento ni Hiraya, Alon at Sinag na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa paglimot sa nakaraan, kundi sa tapang na harapin ito. Ipinakita nito na ang kapatawaran ay isang regalong ibinibigay natin hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating sariling kapayapaan. At higit sa lahat, ipinakita nito na ang isang pamilya ay hindi nabubuo sa dugo lamang, kundi sa pag-ibig na kayang buuin muli ang anumang nasira. Mula po sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Naway may mga aral at inspirasyon kayong napulot. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong saloobin. Ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Isang kwento ng aksyon, misteryo, o isa pa ring kwentong pag-ibig na tulad nito? I-comment nyo lang po sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like. I-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam! Kwentong Pag-ibig PH